Ayan, may nagtanong paano daw namin nililinisan tong e-bike. So, ang ginagawa po ni Daddy Nick, binababa niya tong trapal. Ayan, kailangan nakababa po. Make sure lang na hindi siya papasukan ng tubig. And then, hinohos niya. Tapos, sinasabunan niya pati yung sa ibabaw na part. Tapos, ingat lang po kayo dito sa likod. Kasi dito sa likod niya, nandito yung mga controller. So, may mga wiring po dyan. So, ingatan nyo lang po. Binabasahan niya rin to, tsaka sinasabon niya. Pero, very quick lang, kasi mabilis lang po. Tapos, pinupunasan niya rin agad para matuyo. Ito po yung sa likod na part, Tapos, nandito sa loob yung battery niya. Nandun sa loob. Nandun sa upuan. So, ayun po. Basta ingatan nyo po tong part na to na wag mabasa. Yung po, binabrush niya lang din. So, again po, ingatan nyo po tong nasa likod na part. Ayan, ito po yung back camera nyo. So, pinupunasan lang to ni Daddy Nick ng bimpo na may sabon po, tapos pupunasan niya lang din after para matuyo po. Ayan, yung sahig hindi rin niya po binabasa. Tinatanggal lang niya yung floor mat. And then kasi yung itong upuan namin naka-plastic pa, so hindi pa siya nilinisan. Yun lang po, sinasara niya lang yung trapal. Tapos ayun, dito sa harap din po, binabasa niya po itong part na to. Hino-hose niya po, ginagamitan niya ng hose. And then pupunasan lang po. Maganda po kung meron kayo ng blower para mas mabilis po siyang matuyo. Ginagamitan po siya ni Daddy Nick ng blower. Ito, binabasa niya rin itong part na tutog sa lamin hanggang ibabaw po. Tapos naka-close yung tent. Ay, yung tent, yung trapal. Ayan. Hinoos niya po yan. Tapos yung trapal din, sinasabon niya na din yan. Yung gulong po, pinupunasan lang, binabrush po yan. Ayan. Ganun lang yung paglilinis na ginagawa ni Daddy Nick dito. Sa babaw, sinasabonan din po yan. Tapos nagba-vacuum din siya dito. Meron kami pang vacuum na ginagamit para yung mga dumi-dumi mawala din. Yung mga nasa singit-singit. So, ayan. Ganun lang po. Madali lang po siya linisan. Again, ibaba niya lang po yung trapal. Tapos, pag itong e-bike namin nasa labas, kunyari na ulan, ayan, nakasara siya itong side na to kasi dyan yung natatalamsikan ng ulan So, pag nakapark po si e-bike, sinasara din namin yan para hindi po mabasa ng ulan yung loob. Ito sa gilid, nakabukas naman kasi hindi naman nababasa dito. Doon lang sa kabilang part. So, make sure lang po na wag niyo po hayaang mabasa yung loob ng e-bike natin. Isara niyo po yung mga trapal niya pag naulan po. So, ayun lang.